Ito ang kaibahan ng freelancer handler. Kasi anytime, pwede mong puntahan pag may tawag sa'yo na ihanda yung kanilang mga alaga sa kanilang farm, no? Sa event na sasalihan nila. No? Yun ang advantages, no? Or advantage, no? Tulad sa akin, sarili ko kasing manukan to, sarili ko ring handler, sarili rin akong gapper dito, at sarili rin akong tauhan dito, no? So kung mga tuwits, mga pangulutan lang, mga regular lang na derbies na sasalin, 5 stag, 6 stag, is basic na rin po naman sa akin yan dahil sa haba ng experience ko, alam ko na yung mga dapat kong gawin sa mga alaga ko. Pero doon sa pag-import sa atin, sa paghahanda sa kanilang farm, syempre marami tayong mga kasamahan doon. Syempre kailangan kasi maayos yung pagkahig, maayos yung pagsampi, no? Nasa tama lahat, no? Tamang oras, pahinga ng ating mga alaga, nasa tama lahat. So, ang kailangan lang naman, pagdating sa mga event na malalaki, is mapukusan mo yung kanilang mga alaga, no? Mabigyan mo ng tamang pag-apply, no? Ng mga multivitamins, tamang training exercise, no? Tamang pagpapahinga, tamang carbo loading, no? At saka, pinaka-importante sa lahat dito is yung observation. Pag nagpo-pointing ka kasi, kailangan nakapokus ka na. Kasi sa isang pagkakamali mo lang, maring magbago po yung performance ng alaga mo. Tsaka dapat yung pagbawas mo ng timbang sa iyong alaga, kailangan nakabalansi na talaga. Kung ano talaga yung kung saan siya pinakamagaling sa timbang na yon, doon mo dapat siya ilalagay, no? So kung pwede mong pigayin ng konti, hanggang 20 lang or 30. Huwag mong pasusubrahan hanggang 50, no? Yung halimbawa, nagbawas ka ng 50, pagkatapos gawin mong 80, medyo mahihirapan kasi magbabago yung balancing, no, ng moisture ng iyong alaga. Siyempre maninibago 'yan, no? So kailangan sa pagiging handler, no, is may puso ka. Yun lang, paulit-ulit kong sinasabi yan, no? Kailangan focus, kailangan mabilis ang pick-upping mo, no? Yung dapat may pakiramdam ka sa bawat body language ng ating mga inaalagaan. Kasi pag big competition, kailangan healthy masyado yung ating mga alaga dyan. At kailangan naibigay mo yung tama, no, or sapat na pangangailangan nating maalaga para pagdating sa race day nila, makapag-preserve sila ng maayos. Kasi may mga rotation din naman ginagawa pagdating sa race day, no? Kung ilang araw yung gusto mong pahinga na yung alaga. Pero issue yung nagpapahinga yan is pinapagalaw pa rin yan sila, no? So, syempre sa derbies, sa big event, iba po kasi dyan mga bossing, no? Iba rin ang mindset ng isang handler. Magagaling kasi yung mga handler na naghahanda dyan. Kaya ako, saludo ako sa mga handler na nakakatunggali natin, no, sa bawat event, no? Tayo, hindi man tayo sikat, hindi man tayo matatag na handler, pero nakakapuntos po tayo. Hindi po tayo yung, halimbawa, 6 tag, hindi po tayo yung 3-3, no? Hindi po tayo yung 4 loss, 2 wins. Ang puntos din po natin dyan, 4 wins, 2 loss, no? 5 wins, 1 loss, yan, mga ganon, may draw, yan. Ganun din ang puntos natin. Hindi rin napapag-iwanan, no? So, good luck sa bawat dinadayuan natin, no? At sa katiwala ng amo natin, no? So, hindi tayo sasabak mga bossing nang hindi po sapat yung kaalaman natin pagdating sa bagay na yan.